Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay dito sa programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ako po si Pastora Tess ng CRC Dasmariñas, Cavite Daughter Church. Samahan po ninyo ako sa pagbubulay sa salita ng Panginoon. Ngunit bago po ito, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa panibagong umaga na ibinigay niyo po sa amin. Samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Marami pong salamat sa pangalan mo Jesus. Amen. Ang Bible text na babasahin po natin ay mula sa mga Bilang chapter 14 verses 17 to 19 na may pamagat, Moses intercedes for Israel appealing to God's power and promise. Sabi po rito sa verse 17, kaya nga isinasamo kong minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi niyo nung una. Verse 18, si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Verse 19, isinasamo ko nga Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito, at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto, sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. Ang natunghayan po natin mula sa aklat ng mga Bilang, chapter 14 verse 17 to 19 ay nagpapahiwatig ng matibay na pagpapakita na si Lord ay hindi madaling magalit. Mabuti ang Diyos. Amen. Sinasabi nga na si Lord ay tunay na mapagmahal kahit ilang beses pa tayo magkasala. Mahal tayo ni Lord. Mahabagin ang Panginoon at handang magpatawad. Kaya nga po ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ito po ang main purpose ni Lord sa lahat ng tao. Kahit na ang tigas ng mga puso ng mga Israelita sa panahon ni Moises, mahal na mahal niya ang mga ito at laging binibigyan ng pagkakataon upang lumapit muli sa kanya. Subalit may pasubali ang Diyos. At ano po yun? Sabi doon, hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan. Kanya nga may appeal si Moses sa Panginoon na mapatawad sa lahat ng mga pagkakasala ang mga Israelita. At sa panahon natin ngayon ay ito rin ang nais ng Diyos na maramdaman natin. Mahal tayo ng Panginoon at hindi ang ating kasamaan. Kaya nga ang nais ng Diyos ay lagi tayong humingi ng tawad sa Kanya. Ang kasalanan ng mga magulang ay Kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi, sabi doon sa verse 18. Nakakalungkot at ito nga po ang ating nararanasan magpasa hanggang ngayon. Nadala-dala po ng tao mula pa sa panahon ni Eva at ni Adan hanggang sa kasalukuyan ang bunga ng kanilang naging kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos. Sabi po sa verse 19 bilang panghuling verse dito po sa ating pinag-aaralan, ang Diyos ay pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkakasala. Sapagkat sabi po sa Efeso 1 verses 7 to 8, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat lagi po ninyong ipinapadama sa amin na kami po ay inyong minamahal. Sapagkat nandyan po kayo upang kami laging patawarin sa aming pagkakasala. Basta't kami po ay lumapit sa iyo ng may pagpapakumbaba. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsama dito po sa programang Tinapay Mula sa Langit at muli po ninyo itong subaybayan bukas sa ganito rin pong oras, alas 5:30 ng umaga para sa pang-araw-araw na pagbubulay sa salita ng Diyos. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang mas marami pa ang maabot at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga po and God bless us all.